Paglalakad daw ang pinakamainam na paraan para makaiwas sa matinding traffic. Base sa isang social experiment. Pero may reaksyon dyan ng isang urban planner. Saksi si Bam Alegre. Sa tindi ng traffic ngayon, ano nga ba ang pinakamabilis na uri ng transportasyon? Ito ang inalam ng isang grupo sa kanilang social experiment. May nag-MRT, may nag-bus, may nag-kotse, at may gumamit ng application na Uber para umarkila ng sasakyan na parang taxi. Sabay-sabay silang umalis ng alas 6 ng gabi sa Valero Street sa Makati patungong Paragon Plaza sa Mandaluyong. Ang nanalo sa kanilang challenge, ang taong naglakad at tumakbo para matalo ang bumper-to-bumper na traffic. Nadaig pa ang nag-MRT. Mabilis talaga yung galaw ng train. Pero yung problem na talaga, yung parang convenience. Kasi talagang kailangan mo makipagsiksikan. At saka yung paglabas na namin sa train, talagang nasirap yung bag ng kasama ko. Akala namin mauna talaga yung MRT. Kasi mabilis siya talaga. Pero yung reality pala, mas nauna pa yung naglalakad. Nangulelat naman ang gumamit ng Uber. Napagastos pa siya ng 818 pesos para sa maikling biyahe. Pero ligtas daw ito para sa kanya at komportable. Yun nga lang, hindi raw niya kakayanin na mag-Uber araw-araw, kaya sana raw sapat ng infrastructure ng mga kalsada para sa mga pedestrian. Kasi nung naglakad kami, parang hindi siya flat, hindi siya walk pedestrian friendly. May mga programa ang MMDA at DPWH para tiyakin ang kaligtasan ng mga pedestrian sa pamamagitan ng paglikha ng mga pedestrian lane at pedestrian overpass. Pero sa pagsusuri ng isang urban planner, nakadisenyo raw ang ating mga kalsada para sa mga sasakyan at hindi para sa mga pedestrian. Transport policy, the more progressive countries and cities elsewhere in the world, number one mode of transportation is pedestrian, walking. Friday, payday, umuulan. It's faster to walk sa EDSA. Maglakad ka na lang. And may proposal ako, since sa EDSA corridor, puro pagsasakyan, wala na sa pedestrian, bisikleta, wala pa mga puno. Patuloy raw magiging problema ang traffic lalo't pataas ang volume ng mga tao at sasakyan. Ang suwestyon ni Architect Palafox, lumikha pa ng mas maraming walking lane sa mga kalsada. Sa EDSA halimbawa, may nirekomenda siyang disenyo para sa elevated walkway sa kahabaan ng kalsada. Encourage more walking trips. Ang healthy cities in the world are walkable cities. Halimbawa, Boston, New York, London, Paris. If you walk 10,000 steps a day, you are more healthy. Dito, 10,000 steps a day, baka 1,000 steps ka pa lang, na-hold up ka na o nahulog ka sa manhole. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.